Good day mga kadiskarte. Ang topic natin ngayon kung paano natin i-maximize ang negosyo mo. Kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na to. Siya pala, ako si Blast Owen, dating security guard na ngayon ay negosyante na. So, bago ang lahat, may kikwento muna ako sa inyo. So way back, pandemic time, naitayo ang building na to. Yung sa budget hotel namin ngayon. So unang nangumpahan dito, pero ang pinaka-purpose pala namin dito is ano lang, apartment type, yung room lang talaga siya. Yun lang yung purpose namin. Pero dumating itong mga Chinese na gustong mag-rent sa building. So from second floor hanggang fourth floor, sakop nila. Kasi yung sa baba, nandun kami nakatira. Ngayon, maganda ang kitaan ng Chinese kung nagtuloy-tuloy. So, ang naging problema kasi, that time, nag-advance sila ng 6 months kasi kailangan namin makumpleto yung gamit sa bawat room. So, bawat room, may aircon dapat, may ref, may water heater. So, yun yung demand nila. Tapos, may bunk bed pa. So, ang nangyari, nung nandito na sila, umabot lang sila ng 3 months. So, meron pa kaming 3 months na dapat i-refund namin. Kasi, nagka-problema yung electrical namin sa building na to. Hindi kaya yung load pag nagsabay-sabay sila. Kaya nagputukan yung wirings. Kaya nagkakaproblema kami. So, ang nangyari nun, kailangan namin silang paalisin kasi kailangan naming magtayo o kailangan naming magpagawa ng sariling transformer. So, yun yung nagiging problema namin. So, habang wala pa yung transformer, wala kaming hindi kami fully operational. Kaso lang that time, ang hirap maglakad sa Meralco. Ang hirap. So, ilang buwan yun? Almost 3 months. Almost 3 months din kaming naging vacant dahil hindi ganun kadali maglakad ng mga papers, mag-request, pumunta munisipyo, pumunta sa Meralco, para lang sa transformer. So, yun yung nagiging struggle namin sa building na to. Nung dumating ang transformer, so almost 3 months kaming walang bumalik, walang kita. 3 months kami walang kita, may loan ako sa bangko, kailangan ko mag-refund sa Chinese ng 3 months. 3 months na deposit nila. Tapos kailangan kong bayaran si Meralco. Yun yung naging problema namin, yung tatlo na yun. Kung paano namin bayaran ng sabay-sabay. Kasi si transformer, kailangan talaga magbayad ka muna, tapos i-refund nila yan yearly within 5 years. Yung binayad mo dito. So, yung perang binigay ko sa Meralco, niloan ko rin. Niloan ko na dapat kong bayaran, na dapat naming bayaran. So, si transformer, kailangan bayaran. Si Chinese, na 3 months, kailangan bayaran. 3 months na refund namin to. Tapos si bank loan, nung pinatayo ko yung building. So, sobrang down kami this time. Itong tatlo na to. Kaya ang ginawa namin, nag-isip kami, bakit kaya ayaw na lang natin gawing transient, daily rate. So, nag-come up kami sa idea na gano'n. Siyempre, umpisahan namin agad kasi kailangan namin kumita eh.
Kailangan ng kumita kasi yung mga bayarin nakapila na. So, ganun yung ginawa namin. Bumili kami ng mga bed. Kasi hindi naman pwedeng bunk bed lahat. Siyempre, may double bed, ganyan. Bumili kami ng beddings. Kinumpleto namin. Kung ano yung gamit ng transient. Ganun. Kumpleto bawat room yun. Hanggang sa dumating yung time na kumontak sa amin si Red Doors. So, si Red Doors kasi, isang system lang yun. Ang ginagawa niya is, nagbabato lang siya ng mga guest. So, nung umuo kami sa Red Doors, additional expenses na naman. Kasi kailangan may mga requirements sila eh. Kailangan puti yung beddings mo. So, nag-additional expenses na naman kami. Kailangan may TV. Pero at least, konti na lang. Pero kailangan namin gawin para makilala yung business namin. Yun ang nangyari. Kaya, dumating kami sa point na naging budget hotel dahil international na yung mga guests namin. So, naging okay yung profit niya, profitable naman siya. Wala nang problema, nakapagbayad na kami dun sa mga dapat bayaran. So, nung dumating si Red Doors, medyo gumagaan-gaan na yung pasok, labas ng may mga guests na kami, may mga guests kaming foreigner, mga ganon. So, naging okay. Hanggang ngayon, naging okay kami. So, guys, paano nga ba namin na-maximize ang business namin? So, una, innovation. From MBB room, naging MBB transient, at naging MBB budget hotel. So, from simpleng room for rent, naging transient, at ngayon naging budget hotel. So, may improvement siya. Kaya syempre, lagi mo iisipin na maging open ka sa mga ideas na paano pataasin yung profit. Ito ka lang, kung monthly ka is 50, 20,000, kita mo. Magpapasok sa idea mo na hindi, pwede natin gawing transient to kasi malapit lang tayo sa airport. May mga pasahero na lagi naghahanap ng mga rooms, diba? Tapos naging budget hotel pa. So, natuwa kami sa part na yun. So, number 1, innovation. So, number 2, market strategy. So, anong ginawa namin? Nung naging transient siya, gumawa kami ng page, doon namin pinupost yung building namin, yung mga rooms namin. Gumawa kami ng mga calling cards para kung may mga walk-ins, may bigay namin yung calling card, tatawag sila ulit for reservation, through online. Ganon yung nagiging bookings namin. So, number 3, opportunity. Siguro, dahil sa marketing namin na through online, nakita ng Red Doors, so nakipag-negotiate sila sa amin. Kaya ngayon, naging budget hotel kami. Kasi yun yung oportunidad na baka may makipag-partnership sa atin na sa tingin natin, kaya tinanggap namin yun dahil sa tingin namin mas lalawak pa yung market namin. Hindi lang dito sa Pilipinas, international siya, Asia. So, through Asia, nationwide, so, makilala kami. So, yun yung pinaka-purpose namin. Kaya guys, kung may problema ka kung paano i-maximize,
i-open mo lang yung mind mo, maging open-minded ka sa kung ano yung nakikita mo sa paligid mo, kung ano yung mga suggestion ng mga tao sa'yo, kung ano yung sinasabi ng mga positive na tao, mga kaibigan mo. Maging open ka lang sa kanila kasi nagbibigay din yan sila ng mga ideas na sa tingin nila na magiging okay din yung business mo. Kung ano man yung nagiging problema sa mga pinagdadaanan natin sa mga negosyo natin, wag lang natin yung sukuan. Gawan natin ng solusyon. Lahat ng bagay may solusyon. Lahat ng bagay is temporary lang. Kung ano man yung magiging problema, sabi nga nila, wag mong tambayan ng problema mo kasi dinadaanan yan. O, yun, di ba? Guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, just follow, like, and share lang para sa ating susunod na videos. Siya nga pala, di ba nabanggit ko sa inyo na may budget hotel kami? Dito lang po yan, walking distance from NAIA 1 and NAIA 2. Terminal 1 at Terminal 2. Kaya kung ayaw nyo malate sa flight nyo, mag-book kayo dito through online or ilalagay ko na lang po ang link sa comment. Kaya guys, lahat ng problema ay kayang solusyonan basta may tamang diskarte. Bye-bye!